Parang gusto iparating dito ni Pablo na mahinahon siya nagsasalita at kung ano man yung sinasabi Yes. niya, ang gusto niya ay maunawan at maintindihan ng mga tao. Ganoon din pastor din kay Kristo nung panahon niya. Parang gusto iparating dito ni Pablo na mahinahon siya nagsasalita at kung ano man yung sinasabi Yes. niya, ang gusto niya ay maunawan at maintindihan ng mga tao. Ganoon din pastor din kay Kristo nung panahon niya, no? Mhm. Hindi po kahit sinabihan niya ng hypocrite yung mga tao doon na gumagawa lang sila ng kung ano yung ginagawa nila, akala nila yung makapagligtas sa kanila. Eh galit siya, no? Hindi po siya nagagalit ng ganon, no? Ang ginagawa po niya kaibigan niya yung mga tao. Kaya kahit sabihin niya, pastor, itong mga taong ito iniibig siya, no? At ganoon din kasi yung pag-ibig niya sa mga taong ito. Kaya pastor, dito nakikita ko talaga yung picture ni Kristo sa katauhan ni Pablo, ano? At yung Yes. pastor sa verse 12, yung sinabi niya na natakot ako na baka yung baga yung pinagpagalan ko mawalan ng kabuluhan. Nakikita ko rin pastor na si Kristo yung nagsasalita kay Pablo rito no, na para bang sinasabi ni Kristo sa pamamagitan ni Pablo na parang sinasayang at nawawalan ng ano yung ginawa ko sa krus sa inyo. Parang Yes. ganun kasi bumabalik kayo sa dati. So dito rin basta sa verse 20, no, parang gusto ipakilala pa rin dito ni Kristo yung sa kanyang sarili sa pamamagitan pa rin ng preaching ni Pablo. Kaya pastor, dito nakikita ko talaga kung papaano ang total surrender ni Pablo sa ating Panginoong Hesus. No, talagang kumbaga pastor, talagang pinagpagamit niya yung kanyang buong katauhan, yung kanyang buong katawan at kanyang buong isipan sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung mga lumalabas sa kanyang labi, pastor, yung anak, no? Yun yung mga tawag ng ating Panginoon sa atin Kaya yan, pastor, talaga magiging bunga kapag Christ-centered yung ating pong preaching na ginagawa. Talagang si Kristo yung natin na ipapangaral at the same time, hindi tayo lalabas na kaaway ng mga tao na atin pong pinapaliwanagan.